lang yung main part. So you have the epidermis and you have the dermis. So ito yung 5 layers, corneum, lucidum, granulosum, spinosum, and nakita nyo may ano pa na isa. That is basale. Halos dito na yung nakadikit sa sa dermis. Again, this epidermis has no blood vessel. Sabi ko nga, pag nasugatan kayo at walang dugo, ibig sabihin, epidermis lang yung na-cut. Pero once na may dugo, ibig sabihin, umabot ito. Ito yung blue at saka red, those are arteries and veins. So ito wala ito eh. Pero, hindi ito pwedeng ibaliwala. This is also has a special function. O, tingnan nyo kung wala yan. E di pag nasugat kayo, diretso dito, di ba? Ano pa, sa mga radicals, sa mga abrasion, kasi kung wala yan, diretso ka agad sa dermis. So, very important ito. So, again, so 5 na tayo ha. So, this is the dermal papillae, located sa dermis, yung upper portion niya. Anong function nito? Nagli-lecture na tayo. So, like for example, ito yung nakaka-receive ng sunlight. So, may vitamin D. So, when you see synthesis, kino-convert na into vitamin D. Pag galing dito ngayon, dadalhin na ngayon dito. So, sa mga veins. This is now a hair shaft. So, ang structure below dito sa corneum is already a hair root. Ibig sabihin, sa taas ng skin, that is shaft. Pero below dyan, considered na siya as hair root. Ito yung base is your hair band. Yung dito sa gilid na nagsusurround or nagpo-protect ng mismong hair is your hair follicle. But inside of the hair, meron pa yan, ha? Hindi na natin yan mamaya maano sa exam kasi sobrang liit na. So actually, you have your medulla, you have your cortex, and you have your cuticle. Yun yung nasa loob na to. This one is the base. So, anong tawag dyan? Hair bulb. Ito yung papilla. Nandun yung vein at saka artery. Pumapasok yung nutrients kasi papasok sa hair. Kaya mahaba yung hair natin. So, dun yan sa papilla. Arteries and vein papasok para yung hair growth. Okay? Then you have your dalawa yung glands natin, sebaceous and sweat glands. So,